Tingnan niyo yung mga bata guys, no? Aliw na aliw sila sa panunod. Hey, don't go too far! Aliw na aliw sila sa panunod sa ating mga manok, no? So, sige na, pagdula na mo. Okay? You play over there, not here. Come on. Okay. No, don't drag her. Stop doing that. No. Stop. Can you just play with Ate? Go. Hey, not too far. Ayan yun. Basta may makukulit kang mga anak guys, no? Yan, takbo sila ng takbo. Minsan hindi mo sila masawata. Kasi yung hilig talaga nila is magsaya lang. So, ayan guys yung ating mga manok, no? So, iginagala na po natin sila, no? Parang kambing din at saka baka na ipinapasto natin para maging malusog po sila. Naiinitan sila ng araw at tapos nakakapangingain din po sila ng mga damo at minsan din mga kulisap at saka mga insekto na kailangan nila sa kanilang katawan. So, ito yung kagandahan ng free-ranging guys. So, kahit na anong klaseng pagmamanukan po, pag ibinagay, pinoprograma mo po dun sa kagustuhan mo, yung kasiyahan mo, yung according sa plano mo. So, ang ganda-ganda po ng naibibigay niya na stress reliever sa iyong sarili, no? So, lagi nating tatandaan na pag lahat umaayon sa kagustuhan natin, gaano man ito kamigir guys, o gaano man ito kumbaga kunti lang, is ang laki-laking naihatid niyang kaligayahan para sa sarili mo, no? So sa akin guys, ito nga, dahil ito yung kagustuhan ko din, ito yung bigangan ko, so masaya na ako doon. Pero ano man yung sabihin natin guys, dahil nga sa no, get out of there baby, you go to Ate MJ, go. No, you have to go to Ate MJ. You know, don't do that. Come on, you play now. Okay. So yun na nga, dahil nga sa ako po ay isang stroke survivor, so kailangan ko to, no? So maliit na bagay, maaaring maliit na bagay para sa inyo po, pero para sa akin bilang isang stroke survivor po, napakalaking bagay na po siya. Kasi nga na-uplift niya yung moral ko, tumataas yung moral ko, at tumataas yung self-esteem ko, at nawawala yung mga stressful na mga pangyayari sa akin, no? So excited nga ako guys na ikwento sa inyo yung patuloy na mga pangyayari nitong mga manok ko at sa sarili ko din, no? Yung development. Pinipilit ko nga pong ibinabahagi po sa inyo. Hindi siya sa kadahilan ng gusto kong sumikat o gusto kong magyabang. Of course, hindi naman sa pagyayabang, no? Wala po tayong pwedeng ipagyabang nun dahil hindi naman to luxuries. Kumbaga, hindi to luxuries na pamumuhay. Kumbaga, buhay probinsya, payak na pamumuhay. Alam nyo naman po yung pinakadahilan ko, anong una, ang gusto ko lang talaga i-documentize, no? Ang kagandahan kasi ng ganitong pagdo-documentize guys is may binabalikan ako, no? So pagdating ng araw, sabihin na natin, no, rinant sa akin, no, ipinagkaloob sa akin ng Poong May Kapal na gumaling ako ng tuluyan, no, yung kayang-kaya ko ng igalaw ng normal yung mga kamay ko, yung paglalakad ng paa ko. So
may babalikan po akong alaala, no? Kung paano po ako bumangon, kung paano po akong bumagsak, paano po akong iginupo ng aking karamdaman, ng aking pagka-stroke, is makikita ko, no? Mababalikan ko dun kung paano din po ako bumangon, no? Kung sino yung mga taong naging bahagi ng pagbangon ko, at ano yung dapat na iiwasan ko para wag po muling mangyari sa akin to, no? So yun na nga, alam nyo, sa kamakailan lamang, no, yung may mga kakilala tayo na yun na nga, naging biktima ng stroke. So dati-rati, no, nakikita natin, nagsishare pa nga tayo na yun yung mga dapat natin iniiwasan, pero hindi talaga maiwasan, guys, at hindi talaga natin alam na nangyayari at mangyayari po talaga, no, na magkakaroon po ng biktima. Kasi ito na nga po yung pinaka-traitor ngayon ng sakit, no, na yung akala mo ang liksi-liksi ng katawan mo, yung wala kang nararamdaman. Sa case ko nga, guys, no, sabihin ko nga sa inyo, kahit sino nagtatanong sa akin, tinanong po ako kung ano daw yung nararamdaman ko bago ako na-stroke. So sabi ko, wala talaga, no. Kaya nga hindi ako nagpapa-check up eh, kahit alam ko na mataas yung dugo, yung blood pressure ko po. Hindi ako nagpapa-check up, hindi na nga ako nagtitake ng maintenance ko, kasi yun nga, hindi naman sumasakit yung ulo ko, hindi sumasakit yung bato ko, no. Kahit nagpupuyat ako, hindi ako nahihilo kinaumagahan. So akala ko nga parang baka may immunity yung pagkakaroon ng blood pressure, based dun sa iyong immunity is dun ka rin protektado, pero hindi pala, guys, no. Nagkamali ako, kaya maraming namamatay sa maling akala dahil nga dun. Kaya ngayon pa lang, pag alam na natin na hereditary is both sides, or isang side ng pamilya natin merong high blood pressure, hypertensive kumbaga, is kailangan na nating mag-monitor ng blood pressure araw-araw po, no. Hindi pwedeng hindi talaga, kasi yun yung isang napakalaking pagkakamali ko. So yung nangyari ngayong transient ischemic attack sa akin, hindi ko nga inisip na AIA na pala yun, or undergoing na pala ako, na na-stroke na pala ako, no. Ayaw ko nga magpa-check up o kaya magpa-admit, kasi nga hindi ko alam na stroke na pala yun, no. So yun na nga, kasi first time, at saka wala talagang symptoms, no, na na-stroke ako. So hindi natin alam, guys, kung sinong tatamaan, sinong magiging biktima uli, no? Kaya mag-iingat po tayo, at kung sakaling dumating po sa punto ng buhay naman natin na talagang nangyari na, so sabi ko sa inyo, guys, ginagawa ko to para makapag-share ako na huwag tayong mawawalan ng lakas ng loob, huwag tayong masisiraan ng loob, humingi ulit tayo ng gabay sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi naman tayo ibibigyan ng ating may kapal ng mga pagsubok sa buhay na hindi natin kaya, no? Hindi natin kayang lusukan, hindi natin kayang tapasan. Ang nangyayari lang talaga, guys, kung bakit hindi natin nalalampasan, kasi sinusulong natin yung problema, no? Yung akala natin, kasi magaling na tayo, magaling tayong tao, kumbaga ang dami-dami nating alam, ang dami-dami nating palusot kumbaga sa buhay, hindi na nakakalimutan na nating humingi ng tulong sa ating pong may kapal. Hindi na tayo nagdarasal, no? Pag nagkaroon tayo ng problema, sabi natin, kaya ko nagpasan po, ako pa, no? Hindi pwedeng ganun, guys, kasi nga binibigyan tayo ng Panginoon ng problema nang naayon sa kakayanan natin. Ngayon, ibig sabihin, I love you more, baby. Can I have a kiss? I want to hug. Oh no. Oh no. Okay, you play with Ate Angel. No, so,
Ang sinasabi ko na kaya natin hindi nakakayanan kasi sinusulong natin yung problema. Yan yung nangyari sa akin, guys, no? Sinusulong ko yung problema. Minsanan ko na lang na ilalabas sa pamilya ko kasi nga minsan kapag inilalabas ko din sa pamilya ko, yung nakikita ko silang malungkot is parang naaawa ko sa kanila. Kaya ayaw kong ilabas, no? At hindi ko rin naihingi ng tulong, no, sa ating Puong May Kapal kasi nga akala ko na ang galing-galing ko, no? Ang dami-dami nating problem solving, ang dami-dami nating alam na mga mitigating factors, no? Ang dami-dami nating alam na sinasabi nila how to mitigate the risk. So yun pala, hindi na kaya ng katawan. Kaya ayun, ay sa ayaw at sa gusto ko, nangyari sa akin. Kaya guys, again sabihin ko sa inyo, parte ng buhay natin ang mapagsubok na yan. Sabi ko na sa inyo, no? Si Job, no? Sa Old Testament, masahol pa yung nangyari sa kanya, guys, no? Naaagnas siya ng buhay, no? At iniwan siya lahat ng mga taong mahal niya kasi dahil nga sa kanyang sakit, no? At yung mga ari-arian niya nawala kasi dahil nga din sa sakit niya. Pero kahit kailan, guys, hindi siya tumigil, no, sa pananalangin, sa paghingi ng gabay at tulong sa ating Puong May Kapal. Kaya dumating yung panahon na nalupig at nagapin niya yung Satanas na siyang sumusubok sa kanya, siyang nagiging dahilan na nagbibigay sa kanya ng sakit at mga kalamidad sa buhay, no? Tinalo niya si Satanas sa pamamagitan ng taimtim at malakas na pananalig sa ating Puong May Kapal. Hindi lang ang ating mga sakit ang pagsubok natin sa buhay, no? Maaaring yung pamilya natin mismo, maaaring yung mga kasamahan natin sa hanap buhay, no? Maaaring yung mga taong nakapalibot sa atin, no? Isa sila sa mga pwedeng gawing pagsubok sa atin, no? They are one of the test, no, na pwedeng sumubok sa ating pananampalataya. So pag nangyari yan, guys, lagi lang tayong manalangin at wag na wag makakalimot sa ating Puong May Kapal. Magdasal tayo palagian, no? So pag ginawa natin yan, guys, sasabihin ko sa inyo ang miracles, no? Totoo po yun, guys. Maraming wisis ko na po yung naramdaman, no, sa panahon na ako po nagpapagaling. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa, guys. Matuto tayong tumawa. May mga kaibigan po tayo ngayon na naghihirap dahil may mga kapamilya na nasasaktan, na may mga karamdaman, no? May iba dyan yung mga nagdadialysis, yung nag-a-undergo ng cancer treatment, no? Yung mga nagki-chemotherapy, yung meron dyan yung may mga naoperahan sa vital organ part ng ating katawan. So kasama yan sa mapagsubok natin sa buhay, guys. Kaya maging malakas, maging matatag tayo at huwag na huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Maaring pinagtatawanan ninyo ako ngayon dahil bigla parang yung iba sasabihin, uy, naging pastor na si Johnny, no? Uy, parang naging religious na dahil sa ano. Totoo, guys, sasabihin ko sa inyo, kapag ka talaga tinamaan ka ng sakit ng mga kalamidad sa buhay, guys, yun yung pinakamaganda, yung lumapit ka sa Panginoon. Kaya nga tayo sinusubukan, no? Kaya nga inaalaw ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng mga ganitong problema para huwag natin sa makakalimutan, dahil minsan masakit sa loob na parang yun lang ang nagiging dahilan para
hindi natin makalimutan yung Panginoon, di ba? Pag nagkakasakit tayo, lalo na alam natin maluba pala yung sakit natin, saka natin siya na kumbaga naaalala, di ba? So pag wala tayong nararamdaman na sakit, is tuloy-tuloy lang ang saya, inuman dito, barkada dito, puyatan doon, no? So ngayon, nung magkasakit na nang dahil nga sa pag-aabuso sa katawan, ayun, bigla na lang natakot mamatay, kaya nakakaalala sa ating Panginoon, no? So yun yung minsan kagandahan na kapag may nararamdaman na tayo, lalo na kapag maluba siya, is naalala natin ang Panginoon. So good sign yun na mahal tayo ng Panginoon. Ang problema dyan, may iba pa dyan na kapag nagkasakit na, tinatanong pa nga na oh Diyos ko, ba't ako pa? Ba't ako pa yung namatayan? Ba't ako pa yung nagkaroon ng ganitong karamdaman? No, parang sa halip na humingi ng tulong sa ating Diyos, isinisi pa yung ating Panginoon. So, hindi maganda yon, kasi indicator yun na ang nasa sa puso natin is nagiging alipin tayo ng Satanas, no? Hindi na tayo alipin ng ating pong may kapal, kaya huwag ganun, no? So lagi nating tatandaan, guys, ang may akda ng ating buhay ay ang ating pong may kapal. Ang lumalang sa atin, ang creator natin is ang ating almighty creator, no? So kahit at gusto niyang gawin sa buhay natin, kaya niyang gawin yun, kasi siya nga yung pinakamakapangyarihan sa lahat, no? So kung gugustuhin niya na mawala tayo ngayon sa mundo, mawawala ka agad tayo, no? Kahit ano pang gawin plano natin sa buhay, kahit ano pa, tayo na yung pinaka-genius na tao sa mundo, pag hindi yun ipinatupad ng kung may kapal, talagang hindi matutupad kahit gaano pa ka-expert yung mga plano mo na matutupad talaga siya, no? So huwag tayong ganun na lumaki ng ulo at wala na tayong tiwala sa ating Panginoon, kasi mas malaki pa yung tiwala natin sa sarili, guys. Hindi mo pwedeng kakayaning maglakad dyan pag hindi pinayagan ng ating pong may kapal, no? Biruin mo, kahit yun man lang hangin lang yung pagkait niya sa atin, mamamatay tayo lahat, diba? So baka nakakalimutan natin yun, no? So pag bumalik po tayo sa ating Panginoon, guys, wala po tayong pwedeng gawin kundi magbalik loob sa Kanya. Sambahin natin siya ng buong tapat sa ating puso, kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. So it is imperative na talagang mamahalin natin siya dapat ng buong buo. So lagi nating tatandaan, habang may buhay, may pag-asa. Magandang buhay!